Brother Abdu Shakur Chua, the chorus to guidance. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Unang-una, nagpapasalamat po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pinagkaloob na pagkakataon. So, isang malaking biyaya sa amin ang ganitong usapin na napag-uusapan natin ngayon. So, ngayon, kung bakit po natin pinag-uusapan ito, onting paliwanag lang kung bakit binigyan natin pagpapahalaga ang Muslim Prayer Room. So, ang dahilan po niyan, dahil dito sa Pilipinas, dumadami na po ang mga Muslim. Base sa record po ng National Commission on Muslim Filipinos, milyon na, kumbaga, wala pang accurate, pero marami kasing hindi pa rehistrado. So, bukod pa yun, meron pang mga hindi nag-registered na yumakap sa pananampalatayang Islam. So, ganun po karami. At nararapat lang sa atin na hindi isantabi ang kapakanan ng mga kapatid nating Muslim sapagkat kapwa tayo Pilipino. Para lang din maunawaan ninyo kung bakit ine-emphasize na ito'y para sa mga Muslim lamang. Meron pong mga dahilan. Una na rito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sinabi ni Allah na merong nakatakdang oras ang pagdarasal para sa mga mananampalataya, at tinutukoy dito yung mga Muslim. So anytime nadatnan kami ng oras, obligado sa amin isagawa yung pagdarasal. So napakahirap po noon na kapag kami dinatnan ng oras ng pagdarasal ay wala kaming lugar para gawin yung aming pagsamba. So yun po yung dahilan. Sa mga kababayan nating mga Kristiyano, wala namang obligadong oras para isagawa yung pagdarasal. Unlike po sa amin, meron po talaga. Kaya ito'y pinapakiusap namin na sana matupad po itong batas na ito. Pangalawa po, ang pagsasala namin, pagdarasal namin ay dalawang klase. Merong dua, panalangin, at meron naman kaming tinatawag na sala, at ito po yung may ritual. Pag sinabing ritual, meron pong pagkilos ng aming katawan. So itong pagkilos ng aming katawan, katulad lang din ng nakabatay sa Biblia ng mga Kristiyano na si Jesus ay pumunta sa dakong paroon, nagpatirapa at nanalangin. Yung pagpapatirapa na yun po yung ginagawa naming mga Muslim. At kung ito ay isasagawa namin sa pampublikong lugar, ay maaari po kaming makapinsala ng iba o makaabala sa iba. Kabilang po sa aral ng Islam, yung tinatawag kaida, principle ng Islam, la darara wala dirar. Huwag ka maminsala at huwag ka magpapinsala. Hindi mo pipinsalain yung kapwa mo at hindi mo rin pipinsalain yung sarili mo. Kapag meron po kaming specific na prayer room para sa amin lang, ay hindi po kami makakapinsala at magagampanan namin ng marangal ang aming pananampalataya. At gayon din, yung pangatlo po, ang pagdarasal namin na sama-sama, ito po ay napakalaking gantimpala kapag kami ay nagdasal ng sama-sama. Alam naman po natin, ang mga kababayan nating Kristiyano, ang kanilang pagdarasal ng sama-sama, ito ay ginaganap sa simbahan at hindi sa prayer room lamang. Subalit kaming mga Muslim, nararapat po sa kahit anong lugar ay maisagawa natin, katulad ng sinabi ko kanina, dahil merong nakatakdang oras. Kaya kailangan maisagawa namin na ito sa prayer room. At ang kababayan nating mga Kristiyano, kapag sila ay nagdarasal, ito po ay connected sa priest or pastor. Kumbaga doon sila nagmimisa sa loob ng simbahan at hindi ito kadalasang ginagawa sa mga prayer room. So hindi naman sa kami ay espesyal, wala pong ganun. Ito po'y pakiusap lamang namin dahil higit naming kinakailangan. So katulad din po ng last nabanggit ko nung huling session natin, nung 19th Congress, kung ito po'y manggagaling sa mga Muslim and Christian sa magtutulungan, para na rin po nating napalaganap ang kapayapaan sa bawat isa. Maraming salamat po. Maraming salamat, brother. Napakalinaw ng iyong pagpapaliwanag.